Hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa kalagitnaan na ng buwan, napakabilis ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, aani ka na. Okay, ilan na po yung marunong magtanim? Okay, nakapag-try ba tayo? Nakapag-try na po tayo magtanim? Tanungin mo nga sa katabi mo, may naitanim ka na ba? Bakit? Kasi kung may tinanim ka, mayroon kang inaasahang ani. Sabi mo sa katabi mo, pag dumating ang ani mo, anong gusto mo? Share kayo? Praise God! Kaya napakaganda po, amen, na tayong lahat ay marunong magtanim. Tama po ba? Para hindi ka na nanghihingi. Sino dito yung nanghihingi ka ng kangkong sa kapitbahay? Pwede ka naman magtanim sa likuran mo, amen. Pero sabi mo, hindi, meron na magtanim yung kapitbahay namin. Praise God. At dito po sa binasa natin kanina, sa Luke 8 verses 5 to 11. Ito po pinaliwanag ng Diyos ang prinsipyo ng sowing and reaping. At alam niyo po, pagka nag-aaral tayo ng science, sino dito yung mga science master? Wow, praise God. 'Di ba meron tatlong pangunahin kung paano ang pangangailangan ang seed o ang halaman o ang puno para mamunga o para lumago o para mag-grow. Ano yon? Una yung soil, yung water, and yung light. Tandaan nyo pa ba yon? Kung wari science teacher ako. Meron pong soil, merong water, at saka may light. So yan po yung mga pangunahing pangangailangan ng isang buto para ito po ay mamunga. Okay. At kung titingnan din po natin, sa binasa natin kanina, ang sabi po ng word, yung word of God is God's seed. And like any other seed. So yung salita daw po ng Diyos ay buto. It's a seed. At katulad ng ibang seed, yung salita ng Diyos, kapag itinanim, ito'y namumunga din sa ating mga buhay. At sabi mo sa katabi mo, may mensahe ang Diyos sa'yo. Okay, whenever you hear the word of the Lord talking about healing, ano yung seed na ibinibigay niya sa'yo? Seed of healing or divine health. Alam niyo po sa Diyos, hindi lang niya gusto ng kagalingan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pinangarap ng Diyos yung kagalingan mo lang. Ang pangarap ng Diyos sa atin, alam niyo po kung ano, ay divine health. Meaning, ang divine health, hindi ka magkakasakit. Kung may sakit ka man, ikaw ay mabilis nagagaling. At hindi makakatagal sa iyo ang sakit at karamdaman unless alagaan mo. Amen? Sino dito gusto nag-aalaga ng mga sakit, may ubo, inaalagaan para maging lagnat, para maka-absent? Sa katabi mo, wag mong gagawin yon para makakuha ng medical certificate. Amen. So, we are not into that kind na po. Amen? Bakit iba na ang seed na nasa sayo? Sabi mo sa katabi mo, you are a seed of God. Hindi na ikaw yung seed ng mundo o seed ng sakit at karamdaman. You are the seed that came from the Lord. Hallelujah. Basahin po muna natin uli yung ating verse muna in John 12:24.
Okay, basahin po natin 1, 2, 3. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed. So dito po sa verse na ito, ang ipinahahayag po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsabi na ang kanyang kamatayan ay magbubunga ng maraming buhay. Katulad mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, buhay na buhay. Tanongin mo, buhay ka ba ngayon? Buhay na ba yung pangarap mo? Hallelujah! Buhay na ba yung pag-asa mo na magkabalikan kayo? Chismis yun. Parang umayaw na, umatras na po, nabuhayan eh. Natutunan mo yung tunay na buhay. Amen. Eh kung ipapahamak ka noon, huwag ka nang bumalik doon. Praise God. Niligtas ka na ng Diyos eh. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pero doon sa itinalaga ng Diyos na kayo talaga, mabuhayan ka ng pag-asa. Dahil maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Mukhang ayaw nyo. Amen. So ngayon, ano po ang konsepto uli ng seeds? Seeds are for harvest. The purpose of seed is for harvest. Again, the purpose of seeds are for harvest. Walang nagtanim na hindi naghintay ng ani. At wala rin namang naghihintay ng ani na hindi nagtatanim. Ay, ano pong hinihintay mo, ani ko? Ay, ano po tinanim mo? Wala. Himala ang aking hinihintay. Sabi mo sa katabi mo, binigay na ng Lord sa'yo ang miracle. At alam nyo ba ang maganda sa Diyos? Binigyan ka pa niya ng seed na pangtanim. Ang Diyos po, hindi niya tayo aasahang magtanim kung wala kang itatanim. Kaya ang ginawa ng Lord, binigyan ka muna niya ng seed. Sino dito may seed galing kay Lord? Amen. Tingnan po muna natin 2 Corinthians 9. Is it 2 Corinthians 9:8? Ayan. Pero parang hindi yan. Baliktad. 2 Corinthians 8:9. Pero kahit magkabaliktad, pares na maganda. At hindi pa rin yan. Saglit. Pero maganda din yan. Pinapakita ko lang yung magagandang verse. Okay, let's look at naghang. At hindi na ako makakonect. Ang dami nakakonect. Saglit. Okay, ayan din. Buksan mo lang yung 2 Corinthians 9:10. Ayan. 2 Corinthians 9:10. Basahin po natin. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will always supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Pakisunod po yung 11. Verse 11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So, sino daw ang nag-supply? He. And just now before the verses, it refers to God daw. He who supplies seed to the sower. Alam niyo, pag nakita ng Diyos na sower ka, may seed ka kaagad. Sabi mo sa katabi mo, nakailang seed ka na. So, now, sabi ng Lord, He who supplies seed to the sower. Pakibalik mo nga anak sa 10.
2 Corinthians 9:10. And bread for food, hindi lamang seed ang isinupply. Ano pa pong isinupply ng Diyos sa'yo? He also supply and increase your store of seed. Naintindihan niyo po ito? Kung dati, ang iyong wallet ay maswerte. Sino may wallet na maswerte? Ay parang wallet na maswerte, ayaw mong buksan. At parang okay, sabi mo sa katabi mo, walang wallet na maswerte. Ang wallet ay pinayayaman ng Diyos. So sabi dito, He will also supply, sinupply pa niya, and in-increase niya ang iyong store of seed. Kung baga wala ka noong warehouse, magkaka-warehouse ka pa. Magkakaroon ka ng tabihan. Ang bangko mo noon ay isa, ngayon 5 lahat, may laman. Ay, ang problema, utak natin, sabi mo, credit card naman. Sabi mo sa katabi mo, change your mind. When God bless you, He really blessed you richly. Tandaan niyo po yan. When God bless us, He bless us richly. Amen. Abundantly. So that you will become more generous. Pero alam naman na ng Lord kung magiging generous ka o hindi. Alam niyo po, yun yung catch doon. Uulitin ko. Ang catch po dito ay alam na ng Diyos kung magiging generous ka o hindi. Kaya ngayon palang pagdesisyonan mo na, I am generous. Mamimigay talaga ako, Panginoon. Pag ako'y may baboy, ipamimigay ko ay baka. Ay, hindi. Okay? Kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo. Minsan na ipinapangako nga natin yung wala. Kaya wala tayong maibigay. But alam niyo po, no one sow a seed just for display and just for nothing. You know why? Even God, He sow a seed for us. At ang purpose niya is to harvest us. Amen. Genesis 1:29. Genesis 1:29. So ngayon, tuturuan ko lang kayo ng tatlong, alam niyo naman na to how to seed. Okay? How to set muna yung seeds for harvest. Again, ang seed is intended for harvest. Amen? Kaya tayo nagtatanim for us to harvest. So seed is for harvest. And for your seed to be harvested, number 1, una, sow your seed. Don't eat your seed. Sabihin mo sa katabi, don't eat your seed. Sino dito may pride? Sabi daw yung pride, ito daw yung, kinakain na, ang hirap mong lunukin. Okay? So ngayon, sabi mo sa katabi mo, sow your seed. Pag binigyan ka ng Diyos ng seed, itanim mo. Genesis 1:29. Bakit? Tingnan niyo po, anong sabi ng Bible? 1, 2, 3. Then God said, I give you. Ano sabi ng Lord? Ano sabi ng Diyos sa'yo? I give you. God gave me. Okay? Sabi ni Lord. 1, 2, 3. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Ang binigyan daw tayo ng, anong ibinigay sa'yo? Seed-bearing plant. Sa face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. Nakita nyo? Ang Diyos, binigyan niya tayo ng every seed-bearing plant and every tree na may bungang may buto.
Pero hindi yan sinabi kainin mo yung buto. Ang kakain mo dyan yung bunga. They will be yours for food. Kaya sa number 1, don't eat your seed, sow your seed. Ano ba yung seed na ito? Dito nga po sa parable na binasa natin, is the seed is, this is the meaning of the parable. Sabi kanina, the seed is the word of God. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Diyos ng kanyang salita, wag mo lang basta, baliwalain. Itanim mo. Okay? Isow mo. Una, kunin mo ito as a seed. Kaya nga sabi ko kanina, kung nakarinig ka ng Word of God that is telling you about your healing, grab it. This is your seed for your healing. When you hear the Word of God for your prosperity, take it. That is your seed. Huwag mo lang basta palampasin. Itanim mo. Mamaya malalaman saan mo itatanim. Okay? Sow your seed. Genesis 8:22. Ano po ang sabi ng verse? As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Habang mayroong pang mundo. Ibig sabihin, hindi pa nagugunaw. Do you believe that one day this earth will be gunaw-gunaw? Ano ba yung gunaw? Will pass away. Oh, hindi naman yung pass away. The word of God, yun na heaven and earth. Okay, sige na nga, pass away. Okay? Sabi doon, as long as the earth endures, habang nakikita pa natin ang mundo, kasi darating po ang time will come that true heaven and earth will pass away. Eh baka nga hindi lang yun, mauna pa tayo sa heaven and earth to pass away. Diba? But as sabi ng Bible, as long as the earth endures, yun daw seed time and harvest, hindi titigil. Tuloy-tuloy yung init at yung lamig. Hindi mo mapapatigil yan. That's why there is a very big controversy na ginagawa ang mga elite regarding climate change. Pinipilit nilang palitan ng klima. Kaya kung ano-ano mga itinatanim, nagsisid ng ano sinisid? Alam nyo yan? Cloud seeding. Para sa hindi umuulan, after na maglagay ng cloud seeding, uulan. But hindi nila pwedeng i-bypass ang nature o ang biyaya ng Diyos dahil ang tunay na ulan galing sa Diyos. There is a situation or event in the Bible na yung mga mahal lang ng Panginoon ang nauulanan. Doon sa plagues na nangyari, na doon sa kanila, I'm not sure if that plagues, but there is occasion in the Bible, yung mahal lang ng Lord ang nauulanan. Pero, sinabi rin ng Bible, kahit yung araw ay sumisikat, kahit sa mahal niya at sa hindi niya mahal. Talagang mabait ang Diyos. Talagang mabuti po ang Panginoon. Sabi sa katabi mo, kahit di ka nagmamahal kay Lord noon, sinisikatan ka ng araw, kaya ka nga nagkaganyan, nasobrahan. Sobrang sumikat yung araw sa atin. At ang sabi ng salita ng Diyos, habang nandito ang mundo, yung pagtatanim at pag-ani, hindi mawawala. Habang nandito, yung init, yung lamig, nandyan pa rin. Habang nandito pa ang mundo, may summer, may winter, dinagdagan, meron pang spring and fall. Winter, summer, spring, and fall. Pero wala nun sa Bible, summer and winter. Meron ding fall, meron ding fall.
and night and day will never cease. Ibig sabihin, ang prinsipyo ng sowing and reaping, or yung seed time and harvest will always be there as long as the earth is here. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka mawawalan ng aanihin hanggat nagtatanim ka. And alam niyo po, inintroduce ito ng Diyos kay Abraham. And si Abraham, he knows this principle applies in everything sa kanyang buhay. Inintroduce ng Diyos ito kay Abraham. Alam niyo bang si Abraham pinangakuan ng Diyos na mula sa seed mo, sabi ng Bible, mula sa kanyang lahi, manggagaling ang napakaraming lahi. At hindi lang basta-basta lahi. Anong lahing pikutin? Ngayon, yan ang mga gustong lahi. Lahing pikutin, lahing mandarambong, lahing manginginom. Hindi yun ang lahi. Sabi sa katabi mo, hindi yun ang lahi mo. Ang lahi na nilikha ng Diyos ay lahing pinagpala niya. Ang Diyos ay lahing pinasagana niya. Lahing pinaganda niya ang buhay. And that is what God has done to Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, I promise you that your descendants might be many, kasing rami ng buhangin sa kalawakan. Hindi sa dagat at bituin sa kalawakan. Ganyan daw karami na hindi basta-basta lahi, kundi lahing pinagpala, lahing nagtatangi sa Diyos. Doon rin ba yung lahi mo? Ngayon, sabi ni Abraham, Panginoon, paano mangyayari yun? Wala akong anak. Kasi hindi sila magkaanak ni Sarah. Pero pagtapak nila ng 90, okay, buminggo pa. Amen. Lampas bingo. Tama? Hanggang ilan ang bingo? Kuwari pa, hindi alam. Loto, hanggang ilan? Okay. So ngayon, nagkaroon si Abraham ng anak. Pero ito po ang ito yung hindi lamang testing eh. Sabi ng Lord, okay, bring your son as an offering. Ang tanong, paano mangyayari ang libo-libong pinagpalang lahi kay Abraham kung i-offer niya si Isaac? Kung nung nanganak siya kay Isaac ay 90, tingin niyo kaya mga ilang taon na siya nung in-offer nila si Isaac? Lagay mong mga plus 10, 100 years. Di kaya mag-doubt uli si Abraham, magkakaanak pa ba ako ng libo-libo? Pero ano pong ginawa niya? He believed when he gave his son, Isaac, is a seed. Ang nakita niya, nang ibinigay niya si Isaac sa Diyos, ay libo-libong pinagpalang lahi, kasama ka. Amen? Amen. Kasama ka sa kaligtasan ng lahing yon. At alam niyo po, nakakatuwa, hindi naman hinayaan ng Diyos eh. Tama ba? Hindi niya hinayaan si Isaac ay mawala. Pero tiningnan ng Diyos, nakita ng Diyos ang katapatan ni Abraham. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung seed na meron ka, itatanim mo. Huwag nating kainin ang seed. Amen? So that it can produce many. So, tingnan din po natin, even God's entire plan, ang plano ng Diyos sa buong mundo, is also same with the seed principle, Hebrews 2:10. Jesus was the seed while we are the harvest. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. Para daw magkaroon ng maraming sons and daughters to glory, okay,
Hindi sons and daughters para maghirap. Hindi sons and daughters para magkasakit habang buhay. Ang plano ng Diyos so that in bringing many sons and daughters to glory, sa kalwalhatian. Tingnan mo yung katabi mo, kalwalhatian. Yung mukha mo ba yung punong-puno ba ng glory? Anong morning glory? Mata lang pala yun. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Therefore, He saw His one and only seed. Because He knew the seed principle. Siya mismo alam niya kasi siya mismo ang gumawa nun. Pag binigay niya ang kanyang anak, magkakaroon siya ng maraming anak. At isa ka doon. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are the son, you are the daughter of God. Amen? Amen. And in the parable na binasa po natin, makikita nyo. So kung ano yung seed is the word of God. Kung ano yung message sa'yo ng Lord, that is your seed. For example, if His message is about healing, ano yung binigay sa yung seed? It's the seed of healing. If His message is about holiness, ano yung seed? It's a seed of holiness. At kung ang message sa iyo about excellent life, ilan dito gusto excellent ang buhay niya? Aba, hindi seed yun ng excellent life. If His message to you is about your salvation, then the seed is the seed of salvation, and so on, and so on. If the message is abundant, seed of abundant prosperity. Ngayon, meron lang pong pinaliwanag sa Bible na meron palang 4 na soil na napagtataniman ang Word of God. Number 1 is yung tinatawag na along the path. Sino merong farm? Halimbawa, may farm tayo lahat. Amen. Okay? Kasi pa-farm pa, bukid lang naman pala. Sige, ayaw niyo ba ng farm o hacienda, mga haciendero? Rancho. Sa farm po, ay meron di bang, ano yung tawag doon, yung nilalakaran? Pilapil ba yon? Di ba ang pilapil ay yung dahon? Yun na nga, yun yung pilapil, yung nilalakaran. Meron daw pong seed na doon nahuhulog. Okay? Meaning, merong mga nakikinig ng salita ng Diyos, pero nung marinig nila yung Word of God, the Word of God ay parang katulad ng buto na naihagis dun sa lakaran. Na nangyayari, natatapakan lang. At lumulubog at hindi siya nag-grow. Pangalawa, meron namang seed na doon sa rocky ground. Mabato. Pero hindi rin nagsucceed dahil walang moisture. Kasi pag mabato, walang moisture. Number 3, merong seed na nahulog among the thorns, sa mga matitinik. Pero minsan gusto natin dito tayo manatili. Alam mo yon, yung nandun ka sa thorns between... Tama ba ako? Mali na naman ako doon. Rose among thorns. Tama ba yon? Basta yon sa mga matitinik. At hindi rin daw ito mabubuhay. Kung meron man, it will temporarily grow. Pero dahil nagwo-worry into this life, ay hindi rin siya nabubuhay. And last ay yung good soil. Amen. Sabi mo sa katabi mo, good soil. Yung good soil, ito yung sige nga, anak, pakilagay mo nga muna. Luke 8 verse 12. Simulan natin sa 12. Luke 8 verse 12. Okay, along the paths are the one who hear, pero
Pero nang dumating ang kaaway, ninakaw ang salita ng Diyos mula sa kanilang puso, kaya hindi na sila naniwala. Narinig pero hindi napaniwalaan kasi ninakaw agad ng kaaway. Kaya ganito po, kapag kayo may narinig na seed, sulat nyo agad. Kaya mahalaga sa Kristiyano, may Bible, may ballpen, may papel. Sa bukid lang walang papel. Pero sa church, wala na rin papel sa church. Cellphone. Kaya lang pag may cellphone ka, hindi ka na, alam mo yun, nandun ka na, pupunta ka sa thorns, natetempt ka. Okay. Ulitin ko po. Kailangan pag may seed ng Word of God na inire-reveal sa'yo, lahat tayo may pangangailangan. Amen? Sino dito walang pangangailangan? Say hallelujah. Lahat tayo meron. Ngayon, narinig mo yung salitang yun. Abay, teka, noon po nangangailangan ako ng bahay. Ay, narinig ko. Ang sabi ng propeta, your camel is on your way. Pinigay niya sa akin ang word. Alam niyo po, after nakabakasyon ako, pagpunta ko sa mall ako nakabiling bahay. Oh, 'di ba? Sa SM. Kasi nandun yung agent. Sa loob ng mall. Ang word ng Lord sa akin, receive your seed, receive your camel is on your way. Tumugma ho dun sa binebentang bahay at lupa. Anong bahay? Camellia Homes. Binili ko na. Utang. Pero alam niyo po, tapos na. Amen? Tapos ay utang. Sabi sa katabi mo, darating din yung para sa'yo. But when you receive the word, act on it by faith. Sulat mo na agad. Hindi lang tuwing preaching, on your daily devotions, on your fellowship with your fellow believers. Okay? Next, para hindi manakaw ng kaaway kasi ang kaaway, magnanakaw po yan. Na-enjoy mo pa lang yung Word of God, tulog ka na. Yung katabi mo, tulog ka na ba? Alam mo yung kakatapos na praise and worship. Okay, next verse. Those on the rock are the ones who receive the word with joy. Nung marinig nila, ang saya nila. Ang ganda naman ng word na yon, pero walang ugat. Ano nangyari? They believe for a while, pero nung may testing, na fall away. Sabi sa katabi mo, do not be fall away. Next verse. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, na-choke. Bakit? Bakit na-choke? Ano ba yung nabulunan? Hindi nalunok. Kasi nung marinig niya, yung seed, yung word of God, na-enjoy niya, kaya lang, nung marinig din niya, yung mga worries ng mundo, nag-worry din siya. Sabi sa katabi mo, wag kang mag-worry. Lalo na about riches and pleasures. Alam niyo po, ang pagiging mayaman, hindi wino-worry yan. Tingnan mo yung katabi mo, mayaman niya, pero din nag-worry. Ang tunay na mayaman ay hindi nagwo-worry. Okay sa kanya ang meron. Hindi okay sa kanya mawalan dahil hindi siya nawawalan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mawawalan. Hindi ka mauubusan. And last verse, 15. But the seed on good soil stands for those with, itong kailangan. You need a noble and good heart. Nung marinig mo yung salita, kinip mo sa puso. That's why the word doesn't remain in mind. Ulitin po natin. When you hear the word, it doesn't remain on mind. Dapat makapenetrate, makalubog siya dun sa puso, yung ground. Ang buto dapat maitanim sa nakita ko nga yung post ni Pastor Ricky. Sabi ko, kaya lang dapat may speaker natin siya ngayon. Kaya lang nasa Canada siya. Kaya punta na tayong Canada, nandun yung speaker natin. Okay? Sabi niya, the seed must hit the ground.
So ang seed, kailangan ma-hit niya yung ground para magkaroon ng ugat. Kaya yung puso natin, kailangan ma-hit yan ng Word of God. Wag lang sa mind, wag lang sa narinig, wag lang sa nabasa, wag lang sa nakita. Hayaan mong tumuloy-tuloy ang salita ng Diyos sa puso mo. Sabi sa katabi mo, hanggang puso, hindi hanggang uso. Iba hanggang uso lang, nakanguso. Ayun, sabi kasi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, di naman totoo. Kasi nasa nguso. Puro nirereklamo, Word of God na, nirereklamo pa. Iingatan po natin, huwag nating irereklamo ang salita ng Diyos. The Word of God is life. The Word of God has life. The Word of God itself is Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and that is Jesus Christ. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, good soil ka. Nung marinig mo, kinip mo ito, at dahil, hallelujah, kinip mo ito, nag-persevere ka, pinanghawakan mo, hinintay mong makagalaw ang Diyos, nanampalataya ka, maya-maya, sabi nung buto, umaangat na, ano yun? Ito, kakatawan na, nakaka-vine, nakaka-branches, hanggang nagkaroon ng fruits. At alam mo ba, nung magkaroon ng fruits, hindi ka lang nagkaroon ng bunga. Nagkaroon ka na naman ng seed na pwede mong itanim para mamungang muli. Amen? Sabi sa katabi mo, ang dami mo ng buto. Kaya lang baka hindi mo itinatanim. Sabi sa katabi mo, hindi mo mapipigilan ang butong dumami. Because that is the seed principle. Amen? Yung tinatawag po sa science ng seed is a germination process. Wow, hinanap ko pa talaga yung term niya. Germination process is a process of seed to germinate. Okay. Ilalagay ko sa illustration, kaya lang Pero ibig sabihin nun, yung para ma-process ang isang buto, kailangan niya ng mga necessary condition. Okay. So number 1 na tinatakal natin is sow the seed. Do not eat it. Number 2, water the seed. Water the seed. Di ba minsan sabi mo, give and it will come back to you. Pero bakit parang ako lang yung bumalik? Wala pang nabalik sa akin. Nakaranas na ba tayo? Meron kang itinanim. Lord, ba't di ko pa inaani yung salvation ng pamilya ko? Baka kulang sa water. Kasi sabi dun sa nasa rocky soil, walang water. Walang moisture. And you know what is the moisture? What is that water? Is the Holy Spirit. Alam niyo po, maraming Kristiyano takot sa Holy Spirit. Pero pagka usaping multo, sinasabi pa kung nasaan. Alam, may multo dyan. Hindi ka takot. Kunikwento mo pa. Pero sabi mo sa katabi mo, Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, siya yung nagsusustain. It is, katulad dun sa germination process, kailangan ng seed yung condition or necessary sa seed na merong tubig. Alam nyo ba, ilang percent ang water over the earth? Hindi nyo alam. Babalik ko kayo sa high school. 70-30, parang BP nung katabi mo. Nung wala kay Lord. Amen. Nung wala ka kay Lord, nagsa-70/30. Patay na patay. Amen. Kasi nung wala na kayo kay Lord, patay tayo lahat. Wala namang buhay tayo nun Bakit? Kasi nga, ang life is the true knowledge about God. That's life. Kaya ngayon, na kay Jesus ka, nagkaroon ka ng kaliwanagan patungkol sa salita ng Diyos. At sa lahat, kahit kuto may tubig. Kahit surot may tubig. Tama ba? Mga pera, payat na payat.
surot. Walang nahit-hit sa'yo. Naalala ko, mga unang panahon po namin dito, kung isa ka doon, no? Sino may scotch tape pag natutulog? Katabi mo yung scotch tape. Ha? Sa katabi mo, tapos na tayo dyan. Nakapartition na ako ngayon, amen? Nakano ka na, sariling kwarto ka na. Di ba yun yung... Dati hindi natin ma-afford yung mga ganyan. Yung lahat kami bed space, pag tumayo kami sabay-sabay, magkakahalikan na po kami lahat. At ang lakad namin, hindi pa harap, patagilid. Abay, magbabanggaan yun lang ang kasya. Ay, paano kung naglakihan na kami ng ganito? Hindi na kami kasya sa bed space. Pero praise and glory to God. Ina-upgrade ng Lord ang buhay natin. Amen. Sabihin sa katabi mo, upgrade ka ng Diyos. Ayaw ng Panginoon, naghihirap tayo, nahihirapan tayo. So, ibig sabihin, baka yung seed mo ay hindi mo nadidiligan ng pananampalataya mo sa Holy Spirit. Again, you believe, kailangan po nating maniwala sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Si Jesus Christ was born without father. Tama po ba? But the seed of his father, representing his father, kasi kay Mary siya lumabas eh. So anong seed na kay Mary? Mary ng nanay. Mary ng nanay. Oo ka naman, Kuya Jet. Ay, Kuya Jet. Oo naman siya. Mary ng nanay. Seed ng nanay lang. Walang seed ng tatay. Meron na bang nabuhay dito na seed lang ng tatay na buhay? I mean, sperm lang ng tatay na buhay. Wala. O kaya nanay lang. Ano yung pangalawang Mary? Walang ganon. But Jesus, how it happens? She was carried by a virgin. And the Holy Spirit overshadowed Mary. Therefore, alam niyo po nung inaaral din namin to, yung palang seed na yung sa tatay, yun ang may buhay. Yun nagbibigay life. Kapag nag-meet si sperm din ba pag sa nanay? Oh, ang galing nyo Tinetesting ko lang kayo. Yung sperm and egg. The life bears from the sperm. I'm not sure, pero yun lang narinig ko, sabi nilang gano'n. Pero yun nga, si Jesus, wala namang sperm na nakaano kay Mary para ipanganak siya. Pero ano ang seed niya? Seed by the word of God. Sinabi ng anghel kay Mary na manganganak ka. Magkakaroon ka ng seed na yung dinadala. Ano nangyari? Nanampalataya si Mary, nangyari. It is the power of the Holy Spirit that overshadowed Mary. That's why He bore Jesus Christ. Kaya yung seed mo, baka ang hinihintay lang ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit para manganak. Ayaw nyo na ba manganak? O para mamunga na lang. Sabi mo sa katabi mo, yung tanim mo, diligan mo ng Holy Spirit. You watered your plant. Binigyan ako ni Ate Jane ng halaman. Hala, natuyo na. Noong una, ang dami niyang mga dahon. Ngayon, ano na lang, ganun na. Stick na lang, kinakausap ko. Alam niyo ba, dinidiligan ko pa din. Pero sa seed, pag nagtanim ka, kahit di mo pa nakikita, dinidiligan mo o hindi? Depende. Kung may nakatanim na seed doon, didiligan mo. Pero ang lupang, walang nakatanim na seed, alam mong walang seed, hindi mo yung didiligan. Amen. Pero kung alam mong may nakatanim na seed dyan, dinidiligan mo. Kaya yung mga tanim mo na Word of God, na inilagay mo sa puso mo, anong tawag dito? I-include mo ang Holy Spirit. The seed planted wouldn't grow and mature unless it is properly watered. And the same thing happens spiritually. Same thing happens spiritually. Sabi nila, si Pastora, lagi na lang spiritual. Kaya ngayon, yung tanim ko, spiritual din.
Ano gusto niyo pag-usapan natin dito? Kaya ho tayo nasa church, pinag-uusapan dito, buhay espiritual. Kung gusto nating buhay na makamundo, ba't ba tayo pumunta dito? Sabi mo sa katabi mo, spiritual tayo. Ang pagiging spiritual ay hindi yung parang mukhang banal. Sabi ni Bishop Ted, pumasok na, yung ba? Sabi niya, pumasok na, pagdating na lang niya. Pero alam niyo po, ang buhay natin pinag-uusapan palagi, talaga namang spiritual. Kailangan kasama ang spiritual. Sabi mo, binubuksan ko ang aking puso patungkol sa mga spiritual na bagay. Ang witchcraft nga, pinaniniwalaan mo, spiritual din yun. Mga espiritista, naniniwala ka. Pumunta ka pa dun sa may panyo dito. Pinahuhulaan mo sino nagnakaw ng kalabaw mo. Pinapatak yung kandila. Di ba spiritual din lahat yon? Maniniwala ka na lang sa spiritual, sa tamang spiritual ka na maniwala. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Bakit? The Word of God is Spirit. Sabi ng John 16:63. The Word of the Lord is Spirit. And it is life. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, spiritual tayo dito. Kailan natin pag-uusapan ng spiritual? Sabi, hindi po bang pwedeng pag nasa langit na lang? Pag-usapan ng spiritual. Tanong, pupunta ka ba doon? Para doon tayo mag-usap. Ha? Tanong yung katabi mo, papunta ka bang langit? Kung hindi ka sure dito pala, pag-usapan na natin spiritual, baka sakaling doon makapunta kang langit. Amen? Amen. Sino ba gusto mapunta sa impyerno? Wala. Unang-una, hindi plinano ng Diyos ang impyerno para sa tao. The hell are not designed for men. The hell are designed for the evil ones. For Satan. Ikukulong siya doon 1,000 taon. Habang yung mga anak ng Diyos, 1,000 taon, millennial years, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Sabi sa katabi mo, yun ang destiny natin. Amen. So when you sow seed in the good soil, you sow seed to God, it's going to come back to you in multiplication. Why? Because of the rain, of the outpouring rain in the Spirit. Tingnan po natin ang verse in Zechariah 10:1. Na? Zechariah 10:1. Ang dami na natin na pag-usapan. Parang sigaw na sigaw lang ako dito. Ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who sends the thunderstorm. He gives showers of rain to all people and plants of the field to everyone. Sabi natin, water the seed. Water it with prayer, water it with joy, and water it with humility. Then, if you water it, will have a depth, roots, it will grow, at magkakaroon ng manifestation. Alam niyo po na ang roots, the more it is going deeper, yung puno, the more it is going taller. Yung roots, the more it is going deeper, stronger, yung puno getting stronger. Amen? At yan ay namumunga. Ibig sabihin, the more na pinagaganda ng Diyos sa buhay mo, manatili tayong mapagkumbaba. We remain in the ground. Ang problema minsan, baka kaya hindi ka pa nag-harvest, nakikita ng Diyos, pag to, pinaganda ko ang buhay, malilimutan pa ako. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Pag nabigyan ka ng trabaho, wag mong kakalimutan ang Diyos. Pag nabigyan ka ng mabait na amo, huwag mong kakalimutan ang Lord. Pastora, paano po kung trabaho lang, di man ako nabigyan ng sweldo? Ay, baka pinag-pray mo lang ay trabaho. O, mag-pray ka uli, Lord. Thank you po sa trabaho. Pwede po, sweldo din. Bakit?
Sabi mo sa katabi mo, may trabaho ka na, may sweldo ka pa. Baka puro trabaho hinihingi mo. Water it with prayer. And someone is taking care if you water it. And last, number 3, supply the necessary light on the seed. Supply the necessary light on the seed. Psalm 97, verse 11, Amplified Version. Psalm 97, verse 11. Light is sown, yun daw liwanag, like a seed for the righteous, and illuminates their path. And irrepressible joy, ano ba namang mga terms ito? Unspeakable joy siguro is spread for the upright in heart, who delight in His favor and protection. Last week I mentioned, na ano nyo ba yung Proverbs? Is it Proverbs 10:22 ba? Hindi po yun. Okay. I want you to meditate this word. Especially ang mga magulang dito. Psalm 37, verse 25. Okay. Ibig pa sabihin, supply a necessary light on the seed. Alam nyo ba na ang seed sa ilalim is in the dark? Okay. Tama po ba? Wala na maliwanag sa ilalim eh. So yung heart natin before, it's a dark area. But when you put on the light of the Word of God, naliliwanagan yung puso natin. Sabi mo sa katabi mo, naliliwanagan yung puso ko. So yung light, it gives proper temperature and exposure. Exposure. Meaning, pag dumating sa iyo yung Word of God, tinanim mo yung seed, winotered mo yung seed, isupply mo yung light sa seed. Put it on practice. Apply it by faith. Do not apply crying. See, minsan talagang maiiyak ka. Pero yung crying po natin cannot move God. Alam nyo ba yon? Yung iyak lang tayo ng iyak, hindi yan yung magpapagalaw sa Diyos. Ang magpapagalaw sa Diyos, yung pananampalataya mo habang umiiyak ka. Pwede ka umiyak, pero samahan mo ng pananampalataya. Lord, even I cried. Because wala pa akong nakikitang magandang result. But I already believe. Amen. Yung iba nga naniwala dito kay Duterte, magsabi kayo ng hindi oo, that change is coming. Diba kaya nga natin siya binoto eh. Ninyo pala, sino ba binoto ko noon? Hindi kilala, para wala akong dahilan. Change is coming! Pero alam niyo po, ang tunay na pagbabago, nasa salita ng Diyos. Always receive and act on the word, and you will watch your life moving upward and moving forward. Just read this one. I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, or children begging bread. I have a question sa mga magulang. Sino po mga parents? Ayan. Mamaya pagpe-pray ko po kayo. Sino dito yung mga magulang na nahihirapan o naghihirap ngayon dito? Yung bang ang expression mo ay ikaw ay nagsasakripisyo, kaya ka nandito. Lahat po tayo nagsakripisyo, kaya nga tayo nandito eh. At lahat din, mayroong paghihirap. Pero I want you to understand that there's a difference between sacrifice and poverty. Okay? Difference between sacrifice at yung naghihirap ka. Yung sacrifice, may ability ka to give. But you give it willingly, even walang matira sa'yo. That's sacrifice. And you're giving it, you have the ability to give. Poverty, hindi ka makapagbigay, kaya nagpapakahirap ka. Kasi wala kang maibigay. At karamihan po dito, yan ang nasa kaisipan.
na ang ginagawa natin dito sa ibang lugar, tayo nagpapakahirap para sa pamilya natin. Mali pong konsepto. When you are in Christ, you are no longer bound into poverty. When you are in Christ, hindi ka na nakadesign para magpakahirap, para magkudkod ng, alam mo yun, yung mga drama natin, di na ganon. Kung yun man ang trabaho mo because you are enjoying it. Kung ang trabaho mo man ay, yung nagdadrive ka ng 12 oras na pagod ka, hindi ka nagpapakahirap doon. You're enjoying the blessing of God. Sabi sa katabi mo, wala nang paghihirap pag na kay Jesus. Sabi po ng verse na ito, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Bakit kaya? Bakit kaya mangyayari na ang inyong mga anak ay hindi manghihingi ng tinapay? Bakit? Sa mga magulang. Bakit nabanggit ito ng Diyos? Sa lahat ng mga parents. Bakit sinabi ng Diyos, hindi, nung psalmist, wala akong nakita mula noon hanggang ngayon. Ang righteous, ang kanilang mga anak nang hingi ng tinapay. Bakit? Naintindihan niyo po ito, bakit? You know why? Because you're a good provider. Kung katabi mo ay magulang, sabihin mo, you are a good provider. Isinulat to ng Diyos para ipaalam sa inyo mga magulang na ang plano niya sa iyo, maging good provider ka. Ang problema sa kultura ng Pilipino, pagka ang anak tapos na, anak, tulungan mo naman ako. Hindi. Kailangan mabago ang iyong kaisipan na ang tunay na tutulong ay ang Diyos. Ang unang iaayos ng Diyos sa buhay mo, buhay ng mga magulang. Sabi sa katabi mo, kung magulang ka, noon yun. Ibang klaseng magulang yon. But now, the reason why this generation, the next generation will not, or the generation of the righteous will not starving for anything or will not begging for food, it's because you are a good provider. Blines ka ng Diyos, in short. Sabi niyo sa katabi mo, pagpapalain ka talaga ni Lord. You are a good provider. Ang katwiran kasi natin noon, okay lang na maghirap ako para yumaman yung mga anak ko. Wag ganon, baguhin mo lengguwahe mo. Kaya maraming magulang naghihirap, ang palaging plano, okay lang ako maghirap, wag lang anak ko. Hindi ganon kay Lord. Ayaw ng Diyos, naghihirap ka pero mayaman anak mo? Ano yun? Siya nga, hindi yun ang plinano niya. Siya nagpakahirap para sa ikayayaman natin. Kaya mga magulang, you need to change also your language. At saka, sino yung gustong maging magulang? Ayaw niya na. Yung sinasabi mong okay lang maghirap ako is poor mentality. Change your mind. How to overcome it? Apply faith on it. Lagyan mo ng light yung seed na binibigay sa'yo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon, naghihirap ka para sa ikayayaman ng ino. Tingnan niyo po si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, si Solomon. Nakapila ka dun si Jet, si Kernel, Kuya Eugene. Lahat ng mga tatay dito, nakapila kayo dun, patriarchs. Nakakabit na kayo kay Abraham because of the seed of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, your children will never beg for bread. Why? Because you are a good provider. You are blessed more than enough. You have the ability to raise your children without begging for anything because God has planted you into prosperity, into abundance, into good life. That's what God has planned for you. Kailangan lang baguhin mo. Tingnan mo nga kung may tornilyo ka dito.
Ikutin mo. Kailangan lang ma-change. Renew your mind. You're not poor. Amen. We're not poor here. Sabi mo sa katabi mo, we're not poor. We are all blessed by God. Amen. So tatanggalin na po natin yung mga words na okay lang na maghirap ako. Ito, nagpapakahirap sa abroad. Hindi Pag kumusta ka na, kumusta ka dyan, nag-enjoy ako sa abroad. Sabi na isa, parang niloloko ko po yung sarili ko. Kasi nga, ang isinisiksik mo sa sarili mong buhay ay naghihirap ka dito. Sabi sa katabi mo, hindi ako naghihirap. Nag-e-enjoy ako. Bakit na kay Lord ka ang hindi totoong nag-enjoy, pag wala ka kay Lord, ibang enjoy yun. But when you are in Christ, you are truly enjoying the presence of God. And the reason why Christ has come for us is to save us against this poor mentality. Tatanggalin ng Diyos sa iyo yan. Ito pa, tatanggalin nyo yung sinasabi nyo kumakapit kayo sa patalim. Expression natin yan. Noon. Kumusta ka na? Ito, kapit na kapit ako sa patalim para lang makaahon. Tingin mo makakaahon ka? Ba't sa patalim ka kumakapit? Kay Lord ka kumapit. Ang daming pwedeng kapitan sa patalim pa. Ay di ba pag nakakapit ka sa patalim, putol-putol ka. Kaya naman yung pangarap mo sa buhay, putol-putol. Sa Diyos, pag kumapit ka, hindi ka nabibitawan ng Diyos. Ayaw ng Lord, mapapahamak kang muli. Amen. Ayaw ng Diyos, mahihirapan kang muli. Sabi niya, kaya nga ako na naghirap. Para tayo hindi dumanas ng hirap. But you need to take care of the seed. Huwag ho nating babaliwalain. And that's the reason why we're coming to church. Amen. The seed are being sown into our heart. And we watered it. And we enlightened it. And you know, the good news is, the Father is our gardener. Yung Father ang nagsusustain for you to make you grow. And soon, you will produce crops. And soon, you will make a great harvest. Amen? Kaya kung isa ka, dun sa tinatouch ng Lord ngayon, I want you to stand up. Especially yung mga magulang, I would like to pray for you. Those who are well-watered by the Holy Spirit, hallelujah. Yung mga magulang na nangangarap, ilan dito magulang nangangarap ng magandang buhay para sa anak?